Wala kang kwentong anak, Joven. Palayas. Bitbitin niyo ang basurang yan bago ko pa kayo ipakulong. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa ulan, kasabay ng pagtapon ng aming mga gamit sa putikan. Habang si Renz ay nakangisi sa loob ng mansyon, kaming mag-asawa ay nakaluhod sa kalsada, yakap ang anak naming nanginginig sa lagnat. Akala nila ay doon na natapos ang aming hininga. Hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ko ngayong gabi ay magiging lason na unti-unting uubo sa kanilang kayabangan. Sino nga ba ang huling tatawa kapag ang itinakwil ay naging hari at ang paborito ay naging pulubi? Wala kayong puwang sa pamamahay na ito. Ang malas na dinala ninyo ay sapat na para ibaon kaming lahat sa utang. Kaya wag na huwag mo akong tatawaging ina, Joven. Mula sa gabing ito, wala na akong anak na kasing inutil mo. Ang boses ni Doña Elvira ay parang hagupit ng latigo, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salitang binitawan niya ay tila patalim na bumaon sa puso ni Marisa. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig na lamang sa loob ng malaking sala ay ang marahas na paghinga ni Joven at ang mahinang pag-atungal ng kanilang 3 taong gulang na anak na si Ella. Kanina lamang, bago sumabog ang galit ng matanda, abala si Marisa sa kusina. Sa gitna ng dilim dahil pinutulan na sila ng kuryente, matiyaga niyang hinihipan ng uling para lamang makapagluto ng mainit na lugaw. Ang huling dakok ng bigas sa kanilang lalagyan ay inilaan niya para sa kanyang mag-ama, lalo na kay Ella na noon ay nanginginig sa taas ng lagnat. Sa bawat ihip niya sa baga, ang tanging dalangin ni Marisa ay ang makuha ang loob ng kanyang biyenan na sana sa oras ng kanilang kagipitan ay manaig ang dugo kaysa sa pera. Ngunit ang lugaw na pinaghirapan niya ay nakasabog na ngayon sa makintab na sahig. Tinabig ito ni Doña Elvira nang pumasok siya sa kusina, kasunod ang bunsong kapatid ni Joven na si Renz na abala sa paglalaro sa kanyang mamahaling cellphone, tila walang pakialam sa biyak na mundo sa kanyang harapan. Ma, parang awa niyo na. Kahit para na lang kay Ella. Maulan sa labas at may sakit ang bata. Ang tinig ni Joven ay basag, puno ng pagsusumamo na mas masakit pang pakinggan kaysa sa sigaw ng kanyang ina. Nakaluhod siya sa paanan ng matanda. Ang kanyang mga kamay na dati ay matitigas mula sa pagmamaneho ng truck ay nanginginig ngayon sa harap ng kawalan. Kasalanan niyo yan! Singhal naman ni Renz habang hindi man lamang inaalis ang tingin sa screen. Kung hindi mo sana hinayaang malugi ang trucking business, hindi tayo ganito. Masyado kang naging kampante, kuya. Now look at us. Pati ang allowance ko na apektuhan dahil sa katangahan mo. Renz, alam mong sunod-sunod ang sakuna. Ang bagyo, ang mga aksidenteng hindi natin inaasahan. Subok na pagtatanggol ni Marisa. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap ay lumapit sa kanya ang biyenan. Mabilis ang pangyayari. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marisa. Ang kanyang pandinig ay tila nabinggi at ang tanging naramdaman niya ay ang pag-init ng kanyang balat at ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Huwag mo akong sasagutin. Babae ka. Ikaw ang nagtulak sa anak ko na maging mahina. Mula nang mapangasawa ka niya, puro kamalasan na ang dumapo sa pamilyang ito. Ngayon, bago ko patawagin ang mga security sa gate para kaladkarin kayo, lumayas na kayo. Inutusan ni Doña Elvira si Renz na kunin ang daladalang bag ni Marisa. Sa harap ng kanilang mga mata, hinalughog ng bunsong kapatid ang kakaunting gamit na naisama nila. Inilabas ni Renz ang isang maliit na kahon ng alahas, ang tanging alaala ni Marisa mula sa kanyang yumaong ina. Akin na yan, Renz. Iyan na lang ang natitira sa akin. Sigaw ni Marisa, pilit na inaabot ang kahon. Consider this as payment for the stress you caused, Mom. Tugon ni Renz nang may mapang-uyam ng ngiti habang isinusubi ang gintong kwintas sa kanyang bulsa. Walang nagawa si Joven. Ang lalaking dati ay tinitingala ni Marisa,
Dahil sa kanyang lakas ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang sarili. Nakatayo siya roon, nakayuko, habang ang kanyang sariling ina ay itinatapon ang kanilang mga damit sa labas ng pintuan, diretso sa putikan ng kanilang bakuran. Nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon, sinalubong sila ng marahas na hangin at ang hagupit ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanilang nararamdaman. Binuhat ni Marisa ang nanghihinang si Ella, binalot niya ito ng kanyang sariling katawan upang hindi mabasa. Kahit na siya mismo ay nanginginig na sa lamig. Narinig ni Marisa ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Ang pag-atungal ng bakal na lock ay tila huling hatol sa kanilang kapalaran. Wala silang payong, wala silang pera, at wala silang matutuluyan. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag ng kidlat ang nagpapakita sa maputik na kalsadang kailangan nilang lakarin. Hinawakan ni Marisa ang kamay ni Joven. Ang mga daliri ng kanyang asawa ay tila yelo sa lamig. Wala itong kibo. Ang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan habang ang ulan ay humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilan. Joven, tumingin ka sa akin. Bulong ni Marisa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na kakaibang talim. Huwag kang lilingon sa bahay na yan. Ang bawat luhang inilabas natin ngayong gabi, ang bawat sampal na tinanggap ko, at ang bawat panginginig ng anak natin, tandaan mo ang lahat ng ito. Tumingala si Marisa sa madilim na langit. Hinahayaang humampas ang ulan sa kanyang mukha. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal para sa pamilyang ito, ay tila unti-unting naninigas. Hindi ito galit na madaling lumipas. Ito ay isang malalim at malamig na determinasyon na nagsimulang mag-ugat sa kanyang kaluluwa. Sa pamilyang ito, ang dugo ay mas malabnaw pa sa tubig kung wala kang pera. Ngunit darating ang araw, Joven, darating ang araw na sila naman ang luluhod sa harap natin. At sa araw na yon, titiyakin kong mararamdaman nila ang lamig na nararamdaman natin ngayon. Naglakad sila palayo. Ang kanilang mga yapak ay lumulubog sa putik. Bawat hakbang ay parang pagpunit sa kanilang nakaraan. Habang papalayo sa marangyang gate ng mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Marisa. Isang katanungang tila sumasabay sa yak ng hangin. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong itinakwil bago ito tuluyang makalimot kung paano ang magmahal? Ang bawat hampas ng alon sa gilid ng barko ay parang mga palad na humahampas sa aking pagkatao. Nagpapaalala na sa mundong ito, ang respeto ay para lamang sa mga may pilak sa bulsa. Habang ang gabi ay unti-unting lumalamon sa liwanag, napagtanto ko na ang pinakamalamig na parte ng dagat ay hindi ang tubig, kundi ang kawalan ng pakialam ng mga taong nakapaligid sa amin. Nasa pinakailalim kami ng barko, sa lugar na kung tawagin ay third class, kung saan ang hangin ay amoy kalawang, pawis at siksik na hininga ng mga taong katulad naming naghahanap ng bagong simula. Ang ingay ng makina ng barko ay tila isang malaking halimaw na nagngangalit sa ilalim ng aming mga paa. Isang tunog na hindi tumitigil at tila nanggigigil na ubusin ang natitira naming lakas. Nakahiga si Ella sa isang manipis na karton na hiningi ni Marisa sa isang tindero bago sila sumakay. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang bawat pag-ungol nito sa gitna ng panaginip ay parang kutsilyong humahati sa puso ni Marisa. Ang lagnat ng bata ay humupa na, ngunit pinalitan naman ito ng panghihina dahil sa gutom. Marisa, uminom ka muna ng tubig, bulong ni Joven. Inabot nito ang isang plastik na bote na kalahati na lamang ang laman. Tiningnan ni Marisa ang kanyang asawa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng barko, nakita niya ang malalim na guhit ng pagod sa mukha ni Joven. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng sigla at pangarap, ay tila mga tuyong balon na wala nang maibigay na kahit anong pag-asa. Paano ka, Joven? Kanina ka pa walang laman ng tiyan, sagot ni Marisa. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa panunuyo ng lalamunan. Umiling lang si Joven at pilit nang ngumiti.
Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaya ko pa. Sanay ang katawan ko sa hirap, di ba? Noong nagsisimula pa lang tayo sa trucking, mas matindi pa rito ang puyat ko. Huwag mo akong alalahanin. Alam ni Marisa na nagsisinungaling ang kanyang asawa. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga kamay ni Joven habang binubuksan ang bote ng tubig. Ang pride ng isang lalaki, ang dignidad ng isang ama, ay unti-unting nadudurog sa bawat segundong lumilipas na wala siyang maipakain sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng 2 araw na tila walang katapusan, dumaong ang barko sa Sasa Wharf sa Davao. Ang sikat ng araw ay napakatindi. Tila sinusunog ang kanilang balat. Habang bumababa sila sa barko, bit-bit ang 2 plastic na bag na naglalaman ng lahat ng kanilang ari-arian sa mundo. Ang Davao ay isang banyagang lupain para sa kanila. Wala silang kakilala, walang kamag-anak, at higit sa lahat, wala silang sapat na pera para sa isang disenteng matuluyan. Naglakad sila sa gilid ng kalsada, malayo sa mga hotel at kainan, hanggang sa makakita sila ng isang maliit na bakanting lote sa likod ng isang warehouse, kung saan may ilang pamilya ring nakatira sa mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping sako at yero. Dito muna tayo, Marisa. Maghahanap lang ako ng trabaho sa Pantalan. Sabi nila, marami raw kailangang kargador doon. Wika ni Joven habang inilalapag ang kanilang mga gamit sa ilalim ng isang punong malunggay. Simula noon, ang buhay nila ay naging isang paulit-ulit na siklo ng sakripisyo. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, ay umaalis na si Joven patungo sa Pantalan. Doon, nakikipagbalyahan siya sa daan-daang lalaki para lamang makakuha ng pagkakataong magbuhat ng mga sako ng semento, bigas at kopra. Si Marisa naman ay naiiwan kasama si Ella. Sa tulong ng ilang pirasong kahoy at plastik na napulot niya sa paligid, nakabuo siya ng isang maliit na masisilungan. Tuwing hapon, naglalakad siya sa malapit na palengke para mamulot ng mga tirang gulay na itinapon na ng mga tindera, mga dahon na medyo lanta na o mga prutas na may kaunting pasa. Iyon ang kanilang nagiging hapunan. Isang gabi, umuwi si Joven na mas huli kaysa sa dati. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang balikat ay tila nakakubana sa bigat ng mundong kanyang pinapasan. Pagpasok niya sa kanilang barong-barong, agad siyang naupo sa sahig na lupa at sumandal sa isang poste. Naka-jackpot ako ngayong araw, Marisa. Wika ni Joven habang inilalabas ang ilang lukot na barya at 20 pesos mula sa kanyang bulsa. Maraming barkong dumaong. May pambili na tayo ng gatas ni Ella bukas. Lalapit sana si Marisa para yakapin ang asawa nang mapansin niya ang isang kakaibang kulay sa likod ng t-shirt ni Joven. May mga mantsa ng tuyong dugo na humalo sa pawis at alikabok sa kanyang balikat. Joven, ano ito? Bakit may dugo ang damit mo? Nag-aalalang tanong ni Marisa. Wala ito. Gasgas lang mula sa mga sako. Huwag mo nang pansinin. Mawawala rin ito bukas. Mabilis na sagot ni Joven. Pilit na iniiba ang direksyon ng usapan. Ngunit hindi nagpaawat si Marisa. Dahan-dahan niyang itinaas ang punit-punit na t-shirt ni Joven. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang kalagayan ng balikat ng kanyang asawa. Ang balat ay wala na. Nakalantad ang pulang-pula at sariwang laman na tila nabalatan dahil sa gasgas ng mga sako ng semento. May mga bahagi pa na may nanunuot na nana dahil hindi ito nalinis. Joven, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Hikbi ni Marisa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kamay ni Joven. Sinasaktan mo ang sarili mo para lang sa amin. Hinawakan ni Joven ang mukha ni Marisa. Ang kanyang mga daliri ay magaspang at puno ng kalyo. Marisa, noong pinalayas tayo ni Mama, nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaang magutom kayo. Kahit balat ko ang maging kapalit, basta huwag lang kayong mawalan ng kakainin. Ito lang ang kaya kong ibigay ngayon. Sa loob ng madilim at maliit na silid na amoy lupa,
Ang tanging maririnig ay ang mahinang iyak ni Marisa at ang malalim na paghinga ni Joven. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig at ang malayo na busina ng mga truck ay tila nanunukso sa kanilang kalagayan. Ang dating may-ari ng trucking business ay isa na ngayong biktima ng sarili niyang kargamento. Habang nililinis ni Marisa ang sugat ni Joven gamit ang huling patak ng malinis na tubig, hindi niya mapigilang maisip ang kanyang biyenan at si Renz. Siguradong nakahiga sila ngayon sa malambot na kama, kumakain ng masasarap na pagkain habang ang sariling dugo nila ay nagdurusa sa hirap. Isang matalim na tingin ang kumislap sa mga mata ni Marisa sa gitna ng kadiliman. Ang pagmamahal niya kay Joven ay nadagdagan ng isang bagong emosyon. Isang galit na kasing itim ng gabi, ngunit kasing liwanag ng apoy. Kinabukasan, habang naglalakad sa palengke, may nakita si Marisa na hindi niya inaasahan. Isang pamilyar na pangalan ang naririnig niya mula sa isang usapan ng mga negosyante sa isang malaking stall. Isang pangalang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagpabalik sa lahat ng sakit na akala niya ay naiwan na niya sa Maynila. Sino ang taong ito at anong papel ang gagampanan niya sa kanilang pagbangon o sa kanilang tuluyang pagbagsak? Wala kaming itinatapon dito, Ale. Kung gusto mong kumain, bumili ka. Hindi ito kawanggawa. Ang boses ng tindera ng karne ay kasing talim ng hawak nitong kutsilyo na paulit-ulit na tumatama sa kahoy na sangkalan. Ang bawat pagbagsak ng talim ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila nagpapahiwatig ng katapusan ng pasensya ng mga tao sa paligid. Nakatayo si Marisa sa harap ng stall, nakayuko at mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang luma at kupas na duster. Ang kanyang tuyot na labi ay nais sanang magmakaawa para sa kahit kaunting taba o buto-buto na hindi na maibebenta, ngunit ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ang Agdao Public Market ay isang dagat ng mga tao, amoy at ingay. Ang halimuyak ng mga sariwang isda ay humahalo sa amoy ng basang semento at usok mula sa mga sasakyan sa labas. Para kay Marisa, ang palengke ay hindi lamang lugar ng kalakalan. Ito ay isang arena kung saan araw-araw niyang sinusubok ang kanyang dignidad, kapalit ng laman ng kanilang sikmura. Pasensya na po, mahinang tugon ni Marisa bago dahan-dahang tumalikod. Ramdam niya ang mga mata ng ibang tao na nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga o di kaya ay malamig na kawalan ng pakialam. Habang naglalakad siya sa gitna ng siksikang mga pasilyo, isang matanda na may suot na apron na puno ng harina ang nakapansin sa kanya. Nakaupo ito sa harap ng isang malaking kawa ng malagkit na kanin. Ang pangalan sa maliit na karatula sa ibabaw ng kanyang stall ay Aling Nena's Kakanin. Hija, kanina pa kita nakikita na pabalik-balik. May hinahanap ka ba? Ang boses ni Aling Nena ay malumanay. May tono ng pagkalinga na matagal nang hindi naririnig ni Marisa mula sa ibang tao. Napahinto si Marisa. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang simpleng tanong na yon ay tila nagpabagsak sa pader na pilit niyang itinatayo. Naghahanap lang po sana ako ng pwedeng mapagkakitaan, kahit ano po. Tiningnan ni Aling Nena ang mga kamay ni Marisa, mga kamay na kahit magaspang ay kakikitaan pa rin ng linis at pag-aalaga. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mukha ng batang ina, ang mga matang puno ng determinasyon sa gitna ng matinding pagod. Marunong ka bang magluto o kahit magbalot man lang ng suman? Tanong ng matanda habang dahan-dahang hinahalo ang malagkit na kanin gamit ang isang malaking sandok na gawa sa kahoy. Doon nagsimula ang maliit na liwanag sa buhay ni Marisa at Joven. Pinayuhan ni Aling Nena si Marisa na kumuha ng ilang piraso ng kanyang mga kakanin upang ilako sa labas ng palengke at sa mga terminal ng jeep. Sa simula, ang bawat sigaw ni Marisa ng, "Suman! Biko iyo!" Mainit pa ang biko, ay parang pagpunit sa kanyang natitirang pride
bilang asawa ng isang dating may-ari ng negosyo. Ngunit tuwing may isip niya ang mukha ni Ella, nasabik na sabik sa tuwing may dala siyang pagkain sa gabi. Ang lahat ng hiya ay naglalaho. Sa loob ng ilang buwan, naging pamilyar na si Marisa sa bawat sulok ng palengke. Nakita ni Aling Nena ang sipag ng babae, kaya kalaunan ay pinayagan na rin niya itong gumamit ng isang maliit na bahagi ng kanyang pwesto para gumawa ng sariling luto ng kakanin. Sa gabi, kahit pagod na pagod si Joven mula sa pagkakargador, tinutulungan niya si Marisa sa pagkayod ng niyog at paggiling ng malagkit. Ang kanilang maliit na barong-barong ay napupuno ng halimuyak ng dahon ng saging na dinarang sa apoy at ang tamis ng kumukulong asukal. Isang gabi, habang abala si Marisa sa pag-aayos ng kanilang mga paninda para sa susunod na araw, nakita niyang nakaupo si Joven sa labas ng kanilang silid. Hawak ang isang lumang cellphone na tila may hinihintay na tawag. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Joven, bakit gising ka pa? Maaga pa ang pasok mo sa pantalan bukas. Tawag ni Marisa habang lumalapit sa asawa. Tumawag si Mang Carding, Marisa. Sagot ni Joven, ang kanyang boses ay seryoso at tila may halong kaba. Si Mang Carding ay ang pinakapinagkakatiwalaang mekaniko ni Joven nung nasa Maynila pa sila. Ano raw ang balita? Kumusta ang pamilya mo roon? Huminga ng malalim si Joven at tumingin sa malayo. Doon sa madilim na bahagi ng pantalan kung saan ang mga ilaw ng malalaking barko ay tila mga bituin na nakalubog sa dagat. Sabi ni Carding, lalong lumulubog sa utang si Renz. Pero hindi lang yun. Nalaman niya na bago tayo malugi, may mga kliyente raw tayong kinausap ni Renz ng patago. Sinabihan niya raw silang huwag nang mag-renew ng kontrata sa atin dahil ililipat daw ang mga truck sa bagong kumpanya na balak niyang itayo. Nabitawan ni Marisa ang hawak niyang dahon ng saging. Ang bawat salita ni Joven ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng hirap nila, ang pagkakautang, ang pagkakapalayas sa kanila sa gitna ng ulan. Hindi lang pala yun kamalasan, iyon ay isang planadong pagtataksil. Alam ba ito ni Doña Elvira? Tanong ni Marisa, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas ang tono dahil sa galit. Sabi ni Carding, kampante pa rin si Mama. Naniniwala siya na si Renz ang magliligtas sa kanila. Pero ngayon, pati ang mga lupa sa probinsya, isinanla na rin ni Renz para pambayad sa sugal. Patuloy ni Joven habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng matinding tensyon. Sa loob ng barong-barong, ang mahimbing na paghinga ni Ella ay tila isang paalala ng lahat ng ninakaw sa kanila ng sarili nilang kadugo. Magbabayad sila, Joven, bulong ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa apoy ng kanilang kalan na dahan-dahang namamatay. Hindi lang natin babawiin ang nawala sa atin. Sisiguraduhin nating malalaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone ni Joven ay muling umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa gitna ng gabi, ang bawat pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay lumilikha ng isang tunog na tila isang babala. Dahan-dahang inabot ni Joven ang telepono, ngunit bago pa man niya ito masagot, isang mensahe ang lumitaw sa screen. Isang mensahe na magpapabago sa direksyon ng kanilang tahimik na pagbangon sa Davao. Sino yan? Tanong ni Marisa. Tiningnan ni Joven ang screen at tila nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang tanging narinig ni Marisa ay ang mabilis na paghinga ng kanyang asawa. Anong lihim ang biglang kumatok sa kanilang pintuan sa gitna ng dilim. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa aking noo ay tila mga barya na pilit kong iniipon. Ngunit gaano man karami ang aking ilabas, tila hindi pa rin sapat ang halaga nito para mabura ang pait ng nakaraan. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Marisa. Sa loob ng kanilang maliit na barong-barong, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na apoy
mula sa kanilang kalan. Ang bawat pag-ihip niya sa uling ay nagpapalabas ng mga kislap na tila mga alitaptap sa gitna ng kadiliman. Amoy na ang bango ng malagkit na kanin na dahan-dahang naluluto, humahalo sa halimuyak ng dinarang na dahon ng saging. Ito ang amoy ng kanilang pag-asa. Ngunit para kay Marisa, ito rin ang amoy ng kanyang pagtitiis. Napatingin siya kay Joven na noon ay mahimbing pang natutulog sa tabi ni Ella. Nakita ni Marisa ang mga kalyo sa kamay ng kanyang asawa, ang mga daliri na dati ay humahawak lamang ng manibela at ballpen. Ngayon ay magaspang na at puno ng sugat mula sa pagbubuhat ng mga sako sa pantalan. Naalala niya ang mensahe sa cellphone ni Joven kagabi. Kuya, si Carding ito. Hawak ko ang dokumentong pinapirmahan ni Renz sa mga dating kliyente niyo. Pineke niya ang pirma mo para ilipat ang pondo. Mag-ingat kayo dahil hinahanap kayo ng mga pinagkakautangan niya. Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay parang mga tinik na bumaon sa isipan ni Marisa. Hindi sapat na pinalaya sila. Nais pa silang ibaon ni Renz sa kasalanang hindi nila ginawa. Habang hinihiwa niya ang biko, ang bawat pagdiin ng kutsilyo sa malagkit na kanin ay tila pagpapakita ng kanyang nararamdamang puot. Marisa, ang aga mo yata. Mahinang boses ni Joven ang bumasag sa katahimikan. Bumangon ang asawa at agad na lumapit sa kanya para tumulong sa pagbabalot. Kailangan nating paramihin ang benta ngayong araw, Joven. Sinabi ni Aling Nena na may malaking handaan sa kabilang barangay. Baka makapag-supply tayo ng kakanin. Sagot ni Marisa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ako na ang maglalako niyan bago ako tumuloy sa pantalan. Pag-aalala ni Joven. Ngunit alam ni Marisa na kahit anong pagod ang maramdaman nila, wala silang karapatang huminto. Bawat segundong wala silang ginagawa ay isang segundong nananalo ang mga taong nangapi sa kanila. Pagdating sa palengke ng Agdao, sinalubong sila ng karaniwang ingay ng mga gulong ng kariton na tumatama sa basang semento at ang sigawan ng mga lalaking nagbababa ng mga paninda. Habang iniaayos ni Marisa ang kanyang pwesto sa tabi ni Aling Nena, napansin niya ang isang lalaking may suot na itim na jacket na kanina pa nakatitig sa kanila mula sa malayo. Marisa, pansin mo ba ang lalaking yon? Bulong ni Aling Nena habang nag-aayos ng kanyang mga paninda. Kinabahan si Marisa. Naalala niya ang babala ni Carding. Hindi ko po alam, Aling Nena. Baka mamimili lang. Ngunit hindi namimili ang lalaki. Nang malingat si Aling Nena, lumapit ito sa pwesto ni Marisa. Hindi ito tumingin sa mga kakanin. Sa halip, tinitigan nito si Marisa ng diretso sa mga mata. Ikaw ba ang asawa ni Joven? Tanong ng lalaki. Ang boses ay mababa at puno ng banta. Sino po sila? Ano pong kailangan nila? Matapang na sagot ni Marisa kahit na sa loob niya ay tila nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sabihin mo sa asawa mo, hindi siya makapagtatago dito sa Davao. Ang utang sa Manila, kailangang bayaran dito. May mga taong hindi natutuwa na nagpapakasasa kayo habang ang iba ay naghihirap dahil sa inyo. Wika ng lalaki bago mabilis na tumalikod at nawala sa dami ng tao. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marisa. Nagpapakasasa. Sila na halos hindi makabili ng bagong damit para kay Ella. Sila na nakatira sa barong-barong na tumutulo kapag umuulan. Ang kasinungalingang ipinakalat ni Renz ay nakarating na hanggang dito sa Davao. Sa buong maghapon, hindi mapakali si Marisa. Ang bawat taong lumalapit sa kanyang pwesto ay tila isang banta. Ang bawat kalansing ng barya sa kanyang lata ay hindi na nagbibigay ng saya, kundi takot. Takot na baka sa isang iglap ay bawiin sa kanila ang maliit na katahimikang pilit nilang binubuo. Nang dapit hapon na, habang nagliligpit si Marisa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan sa bubong na yero ng palengke ay tila isang nagngangalit na drum. Nagmamadali siyang balutin ang kanyang mga gamit nang biglang may humablot sa kanyang braso. Marisa! Ang pera! Ang ipon natin sa lata!
Sigaw ni Aling Nena. Nakita ni Marisa ang isang batang lalaki. Malamang ay inutusan lamang na tumatakbo palayo bitbit ang kanyang lata ng pinagbentahan. Doon nakalagay ang lahat ng kinita niya sa buong linggo. Ang pambayad sa upa ng pwesto, ang pambili ng gamot ni Ella, at ang pangarap nilang makabili ng kahit isang lumang bike para kay Joven. Hindi nag-isip si Marisa. Hinabol niya ang bata sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mga paa na suot ang manipis na tsinelas ay nadudulas sa maputik na kalsada. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha ng galit. Ibalik mo yan! Magnanakaw! Ibalik mo ang pinaghirapan ko! Sigaw ni Marisa. Ngunit ang kanyang boses ay nilalamon ng dagundong ng kulog. Nadatnan niya ang bata sa isang madilim na eskinita, ngunit hindi na ito nag-iisa. Nakatayo doon ang lalaking nakaitim na jacket kanina. Hawak nito ang lata ni Marisa at dahan-dahang itinatapon ang mga barya at papel na pera sa putikan. Ito ba ang pinaghirapan mo, Marisa? Mumurong barya? Tanong ng lalaki habang tinatapakan ang ₱100 sa putik. Ito ay wala pa sa kalingkingan nang kinuha niyo sa amin. Wala kaming kinuha sa inyo. Si Renz ang may kasalanan ng lahat. Kami ang biktima rito. Pagsusumamo ni Marisa habang nakaluhod sa putikan, pilit na inaabot ang mga baryang nakakalat. Sa mata ng mga nagpautang, iisa lang ang pamilya niyo. At dahil wala si Renz, kayo ang magbabayad. Wika ng lalaki bago siya sadyang sipain ang lata palayo. Dahilan para tumalsik ito sa isang kanal. Habang papaalis ang lalaki, naiwang mag-isa si Marisa sa gitna ng ulan. Nakasubsob sa putik, pilit na kinakapa ang mga barya sa madilim na kanal. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa isang katotohanang ngayon lang malinaw na malinaw sa kanya. Kahit gaano sila kalayo lumipad, ang mga anino ng kanilang nakaraan ay laging nakabuntot. Ang bawat hakbang nila paitaas ay hihilahin pababa ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Pag-uwi niya sa barong-barong, basang-basa at puno ng putik, nadatnan niya si Joven na may hawak na isang sulat. Ang mukha ni Joven ay mas maputla pa kaysa noong pinalayas sila. Marisa, may dumating na subpyena. Ipinapatawag tayo sa korte sa Manila. Idinimanda tayo ni Mama at Renz ng estafa. Bulong ni Joven. Nanigas si Marisa sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng ulan ay tila nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi pa sila nakakabangon, ay heto na naman ang isang malakas na hampas na tila balak silang tuluyang ibaon sa limot. Paano nila lalabanan ang isang makapangyarihang kasinungalingan kung pati ang tadhana ay tila kakampi ng mga taong nagtaksil sa kanila? Isang pirasong papel lang ito, Joven, pero bakit parang ito na ang naging huling pako sa krus na ating pinapasan? Ang boses ni Marisa ay halos hindi na lumalabas dahil sa pamaos at panginginig ng kanyang buong katawan. Nakabalot siya ng makapal na kumot na punong-puno ng tagpi, habang ang init ng kanyang lagnat ay tila gustong tumupok sa kanyang kakarampot na lakas. Sa harap niya, nakaupo si Joven sa sahig na lupa. Hawak ang subpuena na tila isang sumpa mula sa Maynila. Ang bawat salita sa dokumentong iyon, estafa, pandaraya, pagtataksil, ay mga laso na pilit ibinabaon sa kanilang marangal na pangalan. Sa labas ng kanilang barong-barong, ang tilaok ng mga manok at ang dahan-dahang pagputi ng langit ay hudyat ng panibagong umaga. Ngunit para sa mag-asawa, ang dilim ay tila hindi na natatapos. Ang bawat hinga ni Joven ay mabigat, puno ng pagsisisi na hindi niya kayang protektahan ang kanyang asawa mula sa kuko ng sarili niyang ina. Hindi ko sila hahayaang sirain tayo rito, Marisa. Wika ni Joven, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Gagamitin nila ang batas para luhuran natin sila? Hinding-hindi ko gagawin iyon. Kung kailangang ubusin ko ang aking lakas sa pantalan, gagawin ko. Lumipas ang mga linggo ng matinding pagtitipid at mas dobleng pagtatrabaho. Habang si Marisa ay dahan-dahang bumabangon mula sa sakit sa tulong ng mga halamang gamot,
na ibinigay ni Aling Nena. Si Joven naman ay halos hindi na natutulog. Sa umaga ay kargador siya at sa gabi ay tumutulong siya sa isang junk shop sa kanto bilang mekaniko. Ang kanyang kaalaman sa mga makina ng truck na dati ay ginagamit niya para sa sariling negosyo ang naging sandata niya sa gitna ng kahirapan. Isang hapon sa pantalan, habang nagpapahinga si Joven sa ilalim ng init ng araw, napansin niya ang isang lumang truck na nakaparada sa isang sulok ng warehouse. Ang pintura nito ay kupas na, ang mga gulong ay paimpis na, at ang katawan ay kinakain na ng kalawang. Ito ay isang munting alaala ng kanyang nakaraan. Isang sasakyang tila hinihintay na lamang na tuluyang mabulok. Huwag mo nang tignan yan, Joven. Ibabasura na yan sa susunod na linggo. Sira na ang makina at wala nang gustong gumastos para ayusin. Wika ng kanyang supervisor habang dumadaan. Tila may kislap na nabuhay sa mga mata ni Joven. Nilapitan niya ang truck, hinawakan ng malamig at magaspang na bakal nito. Pakiramdam niya ay tinitignan niya ang kanyang sariling refleksyon. Luma, sira at itinakwil, pero may pusong nananatiling matatag sa ilalim ng kalawang. Nang gabing iyon, kinausap ni Joven ang may-ari ng junk shop. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naipong pera mula sa mga extra shift kasama ang kakarampot na ipon ni Marisa mula sa pagtitinda ng kakanin. Sa halagang halos pambili lang ng pagkain para sa isang buwan. Nakuha ni Joven ang truck na itinuturing na basura ng iba. Sinimulan nila ang muling pagbuo sa kanilang pangarap sa gilid ng kalsada. Habang si Marisa ay naghahanda ng paninda, si Joven naman ay nakasubsob sa ilalim ng truck. Ang kanyang mukha at katawan ay punong-puno ng itim na langis at grasa. Ang bawat pagpihit niya sa tornilyo ay tila paghigpit sa kanyang determinasyon na hindi na muling mabigo. Kaya ba nating paandarin ito, Joven? Tanong ni Marisa habang pinupunasan ang pawis sa noo ng asawa gamit ang dulo ng kanyang duster. Kailangang tumakbon nito, Marisa. Ito ang magiging mga paa natin patungo sa hustisya. Tugon ni Joven nang may seryosong tingin. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, sinubukang paandarin ni Joven ang makina. Sa unang pihit ng susi, tanging isang ubo ng bakal ang narinig. Sa pangalawa, tila may pumalya sa loob. Ngunit sa pangatlong pagkakataon, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang malakas at paos na dagundong. Ang makina ay nabuhay. Ang usok mula sa tambutso ay tila isang hudyat ng kanilang muling pagsilang. Napayakap si Marisa kay Joven. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa t-shirt ng asawa na amoy krudo. Ang tunog ng makina ay hindi lamang ingay para sa kanila. Ito ang awit ng kanilang pagtatagumpay laban sa lahat ng mapangaping tadhana. Lumipas ang ilang araw at nagsimulang tumanggap si Joven ng maliliit na kontrata sa paghakot ng mga pananim mula sa mga bukid patungo sa palengke. Si Marisa ang nagsisilbing katuwang niya. Siya ang naglilista ng mga bayad, siya ang kausap ng mga kliyente, at siya ang nag-aayos ng schedule. Ang dating donya ng kumpanya ay hindi nahihiyang umakyat sa likod ng truck para magbilang ng mga sako. Isang hapon, habang naghihintay sila ng susunod na kargamento sa isang bodega sa labas ng Davao City, isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang lumang truck. Bumaba ang isang lalaking may edad na, maayos ang pananamit, at may awtoridad sa bawat kilos. Tiningnan ng lalaki ang kanilang truck. Pagkatapos ay tinitigan niya si Joven at Marisa ng matagal. May kakaibang emosyon na dumaan sa mga mata nito. Tila may nakita siyang isang multo mula sa kanyang nakaraan. Kayo ba ang may-ari ng truck na ito? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at pamilyar. Opo, sir. Kami po. May kailangan po ba sila? Magalang na sagot ni Joven habang dahan-dahang humakbang sa harap ni Marisa para protektahan ito. Ang pangalan ko ay Don Vicente. Matagal na akong naghahanap ng kumpanyang may lakas ng loob na bumiyahe sa malalayong bahagi ng Mindanao, wika ng matanda.
Nakita ko kung paano nyo inaalagaan ang sasakyang ito. Ang taong marunong bumuhay ng patay na makina ay taong marunong magpahalaga sa tiwala. Nagkatinginan sina Joven at Marisa, ngunit bago pa man sila makasagot, may idinagdag ang matanda na nagpabilis sa tibok ng puso ni Marisa. Nabanggit sa akin ng isang kakilala sa Maynila na may isang pamilya rito na itinakwil ng sariling dugo. Hindi ko akalain na makikita ko kayo rito sa Davao. Kilala ko ang iyong ama, Joven, at alam ko rin kung anong klaseng tao ang iyong ina. Sino ang lalaking ito? Isang kaibigang magliligtas sa kanila o isa na namang anino mula sa nakaraan na magdadala ng bagong panganib sa kanilang munting kapayapaan? Huwag mong isiping utang na loob ang alok ko, Joven. Ang tiwala ay hindi hinihingi. Ito ay pinatutunayan sa gitna ng daan. Ang mga salita ni Don Vicente ay tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng mainit na hapon sa bodega. Nakatayo si Marisa sa likuran ni Joven. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa dulo ng kanyang lumang blusa. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang paalala na ang bawat kamay na nag-aalok ng tulong ay maaari ring maging kamay na sasakal sa kanila pagdating ng araw. Sa isip ni Marisa, ang mundo ay isang mapanlinlang na lugar at ang mga taong may kapangyarihan ay laging may nakatagong kapalit sa bawat pabor. Tumingin si Don Vicente sa kanilang lumang truck. Ang mga mata nito ay puno ng pagkilala at respeto na matagal nang hindi nararamdaman ni na Joven. Ang iyong ama ay isang tapat na tao, Joven. Sayang at naging sunod-sunuran siya sa luho at inggit ng iyong ina. Ngunit sa iyo, nakikita ko ang tatag na wala sa kapatid mong si Renz. Sir, malaki po ang pasasalamat namin pero bakit po kami? Tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Marami pong mas malalaking kumpanya rito sa Davao na mas bago ang mga sasakyan. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Isang nangiting tila may dalang maraming lihim. Dahil ang mga kumpanyang yon ay takot madumihan ang kanilang mga truck. Takot silang bumiyahe sa mga liblib na bundok ng Cotabato at Bukidnon. Pero kayo ay mga taong wala ng takot na mawalan dahil naranasan nyo nang itapon sa putikan. Inabot ni Don Vicente ang isang folder na naglalaman ng kanilang unang malaking kontrata, ang pag-deliver ng mga mahahalagang kagamitang pang-agrikultura sa isang malayo at maburol na komunidad. Ito ang kanilang magiging binyag sa apoy. Kung magtatagumpay sila, ito ang magiging pundasyon ng J at M Logistics sa Mindanao. Kung mabibigo sila, mawawala ang lahat ng kakarampot na puhunang kanilang pinaghirapan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marisa. Habang inihahanda niya ang baon ni Joven para sa biyahe, ang bawat paghiwa niya ng kamatis at pag-aayos ng kanin ay puno ng kaba. Ang amoy ng bawang na ginigisa ay tila hindi na nakapagbibigay ng gutom, kundi lalong nagpapakaba sa kanyang dibdib. Joven, mag-iingat ka sa daan. Sabi nila, marami raw bangin doon. At ang truck natin, baka hindi kayanin ang tarik. Bulong ni Marisa habang inilalagay ang pagkain sa isang lumang basket. Hinawakan ni Joven ang mga kamay ni Marisa. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri ng kanyang asawa. Marisa, tignan mo ako. 7 taon tayong binuo ng trucking sa Maynila. Alam ko ang bawat tunog ng makina. At ang truck na ito, binuhay natin ito mula sa basura. Hindi tayo bibiguin ito. Bago sumikat ang araw, umalis na si Joven. Naiwan si Marisa na nakatanaw sa papalayong truck. Ang usok mula sa tambutso ay tila isang buntong hininga sa gitna ng madaling araw. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang taon para kay Marisa. Ang bawat tunog ng telepono o ang bawat yabag sa labas ng kanilang pinto ay nagpapakaba sa kanya. Lumipas ang 2 araw. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa barong-barong ni na Marisa. Upang malibang ang sarili, tinulungan niya si Aling Nena sa palengke. Ngunit ang kanyang isipan
ay laging nasa maburol na daan ng Mindanao. Ija, magtiwala ka sa asawa mo. Ang lalaking marunong lumuhod sa hirap ay alam din kung paano tumayo sa tagumpay. Pag-alo ni Aling Nena habang inaabutan siya ng mainit na kape, hapon na nang marinig ni Marisa ang isang pamilyar na tunog mula sa malayo. Ang dagundong ng makina na tila isang pagod ngunit nagigigil na higante ay unti-unting lumalapit. Tumakbo si Marisa palabas, hindi alintana ang putik sa kalsada. Ang lumang truck ay dahan-dahang huminto sa harap ng bodega ni Don Vicente. Punong-puno ito ng alikabok at putik, ngunit ang bawat bahagi nito ay nananatiling buo. Bumaba si Joven mula sa driver's seat. Ang kanyang mukha ay maitim mula sa grasa at puyat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nagawa natin, Marisa. Naihatid natin ang kargamento. Sigaw ni Joven habang tumatakbo patungo sa kanyang asawa. Mahigpit na niyakap ni Marisa si Joven. Ang amoy ng krudo, pawis at alikabok sa t-shirt ng asawa ay tila pinakamabangong pabango para sa kanya sa sandaling iyon. Ito ang amoy ng tagumpay. Ito ang katibayan na hindi na sila ang mga biktima na pinalaya sa Maynila. Sila na ngayon ang mga mananakop ng sarili nilang tadhana. Lumapit si Don Vicente at tinapik ang balikat ni Joven. Sabi ko na nga ba, simula bukas, may 10 pang deliveries na nakahanda para sa inyo. Ihanda nyo na ang inyong mga truck. Habang nagdiriwang ang mag-asawa sa kanilang munting tagumpay, isang batang lalaki na may suot na uniforme ng isang courier ang lumapit sa kanila. Hawak nito ang isang puting sobre na tila nanggaling sa malayong lugar. Para kay Mr. Joven Ilustre po, galing po sa Maynila, wika ng bata. Nawala ang nangiti sa mukha ni Joven. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang sulat ay galing kay Carding, ang kanyang dating mekaniko. Nang buksan niya ang liham, isang lumang litrato ang nahulog. Isang litrato ng kanilang dating mansyon na ngayon ay may nakapaskil na foreclosed. Ngunit hindi ang litrato ang nakakuha ng atensyon ni Joven, kundi ang huling pangungusap sa sulat ni Carding na tila isang babala mula sa hukay. Kuya Joven, hindi lang ang bahay ang nawala sa kanila. Si Renz ay nawawala na rin matapos tangayin ang huling pera ni Doña Elvira. At ang balita rito, papunta siya riyan sa Davao para hanapin ka. Mag-ingat kayo dahil desperado na ang taong walang matakbuhan. Nanigas si Joven. Ang init ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Tumingin siya kay Marisa na noon ay masayang nakikipag-usap kay Aling Nena. Walang kamalay-malay sa bagong unos na paparating. Anong gagawin ni Joven? Sasabihin ba niya ang totoo kay Marisa? O hahayaan niyang ang takot ang muling maghari sa kanilang bagong buhay? Ang bawat pangarap na itinanim natin sa luha ay dahan-dahan nang namumunga. Ngunit sapat na ba ang tamis ng tagumpay para makalimutan ang pait ng kahapon? 3 taon na ang lumipas mula nang unang dumaong ang kanilang lumang truck sa bodega ni Don Vicente. Ngayon, habang nakatayo si Marisa sa balkonahe ng kanilang bagong bahay sa Davao, ang tanawin sa kanyang harap ay hindi na ang putikan at barong-barong, kundi ang isang malawak na paradahan kung saan nakapila ang 10 nagniningning na mga truck na may tatak na J at M Logistics. Ang bawat gulong na umiikot, ang bawat kargamento na umaalis, ay mga patunay ng kanilang pagsisikap na hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Ang hangin sa Davao ay amoy dagat at tagumpay. Wala na ang amoy ng grasa at lansa ng palengke na dating dumidikit sa balat ni Marisa. Nakasuot na siya ng maayos na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga kamay, kahit may ilang peklat pa rin mula sa nakaraan, ay malinis na at may hawak na maayos na tablet para sa kanilang operasyon. Mama, tingnan niyo po ang bago kong sapatos. Pwede ko na po itong gamitin sa school bukas. Masayang sigaw ni Ella habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Niyakap ni Marisa ang kanyang anak. Ang pisngi ni Ella ay malusog na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan, malayo sa batang nanginginig sa lagnat habang pinalalaya sila sa Maynila.
Ang bawat tawa ni Ella ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa mga sugat sa puso ni Marisa. Pumasok si Joven sa silid, bitbit ang isang bungkos ng mga papeles. Maayos na ang kanyang pananamit, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagkumbaba. Lumapit siya kay Marisa at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa baywang ng asawa. Marisa, ang sabi ng accountant natin, lampas na sa target ang kinita natin ngayong quarter. Pwede na nating simulan ang plano mong pagpapatayo ng sariling warehouse sa labas ng lungsod. Wika ni Joven, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Hindi ko akalain na aabot tayo dito, Joven. Noong mga panahong naglalako ako ng kakanin at nagkakargador ka sa pantalan, ang tanging dalangin ko lang ay makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Tugon ni Marisa habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hinalikan ni Joven ang noo ni Marisa. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikang puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ito ang kanilang pahinga sa gitna ng digmaan ng buhay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Marisa, may isang bahagi ng kanyang isipan na laging nagbabantay, laging nagtatanong kung kailan muling hihiling ng bayad ang tadhana. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, nakabukas ang telebisyon sa kanilang sala. Isang news segment ang kumuha sa atensyon ni Marisa. Sa iba pang balita, tuluyan ng kinuha ng bangko ang isa sa mga tanyag na mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Maynila, matapos mabigong bayaran ang malaking pagkakautang ng pamilyang Ilustre. Ayon sa mga ulat, ang bunsong anak ng pamilya na si Renz Ilustre ay nahaharap din sa patong-patong na kaso ng panloloko at iligal na pagsusugal. Nabitawan ni Joven ang kanyang kutsara. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselanang pinggan ay tila isang babala na bumasag sa kanilang masayang hapunan. Ang bawat salita ng reporter ay parang mga kidlat na nagpabalik sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ipinakita sa screen ang larawan ng kanilang dating mansyon. Ang malaking gate na dati ay nagsara sa kanila sa gitna ng ulan ay mayroon na ngayong nakapaskil na malaking karatula. Foreclosed. Nakita rin sa video ang isang matandang babae na nakatalukbong ng panyo. Pilit na itinatago ang mukha habang inilalabas ang kanyang mga gamit sa kalsada. Si Mama! Bulong ni Joven, ang kanyang boses ay puno ng halo-halong emosyon. Pait, galit at isang kurot ng awa na pilit niyang sinusupil. Tumingin si Marisa sa asawa. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Joven. Joven, tandaan mo ang ginawa nila sa atin. Tandaan mo si Ella noong gabi na yon. Alam ko, Marisa. Alam ko, sagot ni Joven, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa screen. Biglang nagbago ang balita. Ang reporter ay may panibagong impormasyon. Samamantala, may mga ulat na ang pamilya Ilustre ay huling nakita sa isang terminal ng bus patungong Mindanao. Sinasabing hahanapin nila ang kanilang panganay na anak na balita nila ay nagtatagumpay na ngayon sa lungsod ng Davao. Naramdaman ni Marisa ang paglamig ng kanyang mga palad. Ang bawat pagkain sa kanyang bibig ay tila naging abo. Ang katahimikan sa loob ng kanilang magandang bahay ay biglang naging mabigat, tila isang bagyong dahan-dahang namumuo sa malayo. Hinahanap nila tayo, Joven, wika ni Marisa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Hindi sila pupunta rito para humingi ng tawad. Pupunta sila rito para kunin ang hindi sa kanila. Tumayo si Marisa at pinatay ang telebisyon. Ang biglang katahimikan sa sala ay mas nakakabingi kaysa sa balitang kanilang narinig. Tumingin siya sa labas ng bintana, doon sa kanyang mga truck na nakaparada sa dilim. Hayaan mo silang dumating, bulong ni Marisa sa sarili. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng nakaluhod sa putikan at sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong pinaghirapan natin ay hinding-hindi mahahawakan ng kanilang mga maruruming kamay. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan,
Isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Joven kapag ang kanyang ina na ang nakaluhod sa kanyang harap at humihingi ng tulong? Dapat lang natulungan tayo ni Joven. Anak ko siya at obligasyon niyang bawiin ang dangal na nawala sa atin. Kahit anong mangyari, sa kanya pa rin nanggaling ang dugo na dumadaloy sa mga ugat niya. Ang boses ni Doña Elvira ay wala na ang dating bagsik, ngunit nananatili rito ang nakakasulasok na kayabangan. Nakaupo siya sa isang mahabang bangko sa loob ng bus terminal sa Davao, mahigpit na nakakapit sa isang kupas na bag na naglalaman ng lahat ng piraso ng kanyang marangyang nakaraan. Ang hangin sa paligid ay siksik sa amoy ng krudo, usok at pawis ng mga taong nagmamadaling makauwi. Ngunit para kay Elvira, ang bawat hininga niya ay puno ng pait. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila natuyo na sa ilalim ng init ng araw. At ang kanyang mga mata, na dati ay naguutos lamang, ngayon ay puno na ng desperasyon. Sa tabi niya, nakasandal sa pader si Renz. Ang kanyang bunso na dati ay laging mabango at maayos ang suot, ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang t-shirt ay may mga mantsa ng libag at ang kanyang buhok ay magulo. Wala na ang kanyang mamahaling cellphone. Ibinenta na niya ito para lamang may pambili sila ng tiket patungong Mindanao. Ang bawat paggalaw ni Renz ay tila isang pagtatago mula sa mga taong maaari niyang pinagkakautangan. Ma, sigurado ka bang tatanggapin tayo ni Kuya? Tanong ni Renz. Ang kanyang boses ay nanginginig. Noong pinalayas natin sila, sinabi mo na wag na silang babalik. Baka itaboy din nila tayo. Inirapan siya ni Elvira. Huwag kang hangal, Renz. Ang mga anak ay hindi matitiis ang kanilang mga magulang. Alam ko kung paano pasunurin si Joven. Kaunting pagpapakumbaba lang at sigurado akong ibibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin. Nakita mo naman sa balita, napakayaman na niya. Karapatan nating makihati sa kung anong meron siya. Habang ang dalawa ay nagpaplano sa gitna ng ingay ng terminal, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang katahimikan sa loob ng opisina ng J&M Logistics ay tila isang mabigat na ulap. Nakatayo si Joven sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa kanyang mga truck na dahan-dahang lumalabas sa gate. Ramdam niya ang titig ni Marisa sa kanyang likuran, isang titig na alam niyang puno ng babala at takot. Marisa, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nakita ko sila. Basag na wika ni Joven. Ina ko pa rin siya pero ano? Joven? Putol ni Marisa. Ang kanyang boses ay parang malamig na bakal. Ina mo siya noong hinayaan niyang magutom si Ella? Ina mo siya noong pinalayas tayo sa gitna ng bagyo? Joven, huwag mong hayaang ang utang na loob na wala naman silang karapatang hingin ay muling sumira sa atin. Lumapit si Marisa at humarap sa asawa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Joven. Ang mga kamay na dati ay punong-puno ng kalyo at langis. Ngunit ngayon ay malinis na at matatag. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa bawat gabing hindi tayo nakatulog sa gutom. Huwag mong ibibigay sa kanila ang susi ng ating buhay. Nang ganoon na lamang. Hindi nakasagot si Joven. Sa loob ng kanyang dibdib, may naglalaban na damdamin. Ang kanyang pagiging anak na pinalaki sa tradisyon ng paggalang sa magulang at ang kanyang pagiging ama at asawa na nangakong poprotektahan ang kanyang pamilya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Kinabukasan, isang lumang taxi ang huminto sa tapat ng malaking gate ng warehouse ng J&M Logistics. Dahan-dahang bumaba si Doña Elvira at si Renz. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang lawak ng lupain at ang dami ng mga truck na may pangalan ng kanyang anak. Ang ingay ng mga makina at ang sigawan ng mga tauhan sa pagkakarga ay tila isang musikang nagsasabing, narito ang kayamanang matagal na niyang hinahanap. Kita mo na, Renz? Mas mayaman pa sila kaysa sa atin noong nasa Maynila pa tayo. Bulong ni Elvira
Habang inaayos ang kanyang sarili sa harap ng gate, lumapit sila sa guardhouse. Ang guard na nakauniforme ay tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Sino po sila? May appointment ba kayo kay Sir Joven? Sabihin mo sa kanya, ang ina niya ay narito. Sabihin mo si Doña Elvira Ilustre, wika ng matanda. Pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad sa kanyang boses. Nang makarating ang balita sa loob ng opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marisa. Tumingin siya kay Joven na noon ay napatayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ni Joven ay nawala ng kulay at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at pait. Nasa labas sila, Joven, wika ni Marisa. Ang boses niya ay halos pabulong na lamang ngunit puno ng panganib. Anong gagawin mo? Bubuksan mo ba ang gate para sa mga taong nagnakaw ng ating kapayapaan? O hahayaan mo silang maranasan ang lamig ng kalsadang ibinigay nila sa atin? Dahan-dahang naglakad si Joven patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may kasamang mabigat na kadena. Sa labas ng gate, nakatayo ang 2 taong naging dahilan ng kanyang pinakamatinding bangungot, handang gamitin muli ang salitang pamilya upang makuha ang kanilang gusto. Bubuksan ba ni Joven ang pinto? O ito na ang simula ng isang digmaang hindi na kailanman matatapos? Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Joven. Hindi ako narito para magnakaw. Narito ako dahil wala na kaming ibang matakbuhan, kundi ang sarili kong dugo. Anak kita. At sa huli, tayo-tayo pa rin ang magtutulungan. Ang boses ni Doña Elvira ay basag. May halong panginginig na tila isang biktima ng malupit na tadhana. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon sa loob ng opisina ni na Joven, dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak, ngayon ay kumikislap sa inggit habang tinitignan ang maayos na kasangkapan, ang malamig na buga ng aircon, at ang mga sertipiko ng tagumpay na nakasabit sa dingding. Nakatayo si Joven sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng makinis na kahoy, pilit na kumakapit upang hindi matumba. Sa bawat salita ng kanyang ina, tila bumabalik ang hapdi ng sampal na tinanggap ni Marisa. 3 taon na ang nakalilipas. Nakita ni Joven ang kanyang ina. Haggard, marumi ang dulo ng saya at amoy kalsada. Ngunit sa likod ng kaawa-awang anyo na ito, alam niyang naroon pa rin ang babaeng nagtaboy sa kanila sa gitna ng unos. Ma, bakit ngayon lang kayo? Bakit pagkatapos niyo kaming itapon na parang basura, bigla kayong lilitaw dahil lang nalaman ninyong maayos na ang buhay namin? Ang boses ni Joven ay mahina, ngunit bawat pantig ay puno ng bigat ng kanyang hinanakit. Bago pa makasagot si Elvira, lumapit si Renz. Kuya, I'm really sorry. Alam kong naging gago ako. Pero wala na kaming matirhan sa Manila. Kinubra ng mga Bombay at ng bangko ang lahat. Gutom na si Mama, Kuya. Maging tao ka naman, pamilya mo kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisa na kanina pa nakatayo sa isang sulok, nakamasid ng may malamig na tingin. Pamilya? Renz, nasaan ang salitang pamilya noong kinuha mo ang huling alahas ko na alaala pa ng nanay ko? Nasaan ang pamilya noong pinapanood niyo kaming maglakad sa ulan habang may sakit ang anak namin? Lumapit si Marisa sa harap ni Doña Elvira. Hindi siya natatakot. Ang dating takot at kaba ay napalitan na ng isang matibay na pader ng paninindigan. Narito kayo dahil wala na kayong makuhang pera sa Maynila. Narito kayo dahil desperado na kayo. Huwag ninyong gamitin ang salitang dugo para manipulahin ang asawa ko. Biglang humagulgol si Doña Elvira. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga palad ay tumatama sa semento nang may mahinang tunog ng pagluluksa. Marisa, nagkamali ako. Inaamin ko, naging bulag ako sa pera. Pero huwag niyo namang hayaang mamatay ang matandang ito sa gutom sa kalsada. Joven, anak, parang awa mo na. Utang na loob, patuluyin mo kami. Ang eksenang yon ay tila isang teleserye na nagaganap
Sa harap ng mga mata ni Joven, ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog. Nakikita niya ang kanyang ina na nakaluhod, isang imaheng hindi niya akalaing makikita sa buong buhay niya. Ngunit sa bawat hikbi ni Elvira, naaalala rin niya ang dugong dumaloy sa balikat niya noong siya ay nagkakargador. Naaalala niya ang bawat butil ng kanin na tinitipid ni Marisa para lang may makain si Ella. Joven, huwag kang magpapadala sa luha niya. Mahinang babala ni Marisa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa. Nagmamakaawa na huwag itong bumigay. Kahit isang pagkakataon lang, Joven, pakiusap ni Renz habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ng kanyang kuya. Kahit sa bodega niyo na lang kami patuluyin, magtatrabaho ako kuya. Magbabago na ako. Huminga ng malalim si Joven. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Sa isang banda ay ang babaeng kasama niya sa hirap at nagligtas sa kanya mula sa kawalan. At sa kabilang banda ay ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay ngunit kumuha rin ng kanyang dignidad. Magbibigay ako ng pera para sa hotel at pagkain niyo sa loob ng 1 linggo. Sa wakas ay wika ni Joven, ang kanyang boses ay pinalamig ng kanyang sariling pagtitiis. Pero hindi kayo pwedeng tumira sa amin. At hindi kayo pwedeng pumasok sa kumpanyang ito hanggat hindi ko nakikita ang tunay na pagsisisi ninyo. 1 linggo? Joven, pagkatapos ng 1 linggo, saan kami pupunta? Anak mo ako, ina mo ako. Sigaw ni Elvira. Ang kanyang pag-iyak ay biglang naging galit nang makita niyang hindi niya nakuha ang buong gusto niya. Ang yaman-yaman mo na, pero maramot ka pa rin. Hindi ako maramot, ma. Natuto lang akong magpahalaga sa mga taong hindi ako iniwan noong wala akong kahit ano. Sagot ni Joven bago siya tumalikod at humarap sa bintana. Inilabas ni Joven ang kanyang wallet at naglapag ng ilang libong piso sa mesa. Kunin niyo ito. Ihatid niyo na sila sa pinakamalapit na pension house, Renz. Huwag niyo muna kaming kukulitin. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Marisa at Joven sa loob ng opisina. Ang hangin ay tila nananatiling mabigat. Hindi lumapit si Marisa kay Joven. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. Alam niya ang ugali ng kanyang biyenan. Ang 1 linggong tulong ay magiging 1 buwan hanggang sa unti-unti na naman silang lamunin ng mga ito. Nagkamali ka, Joven, bulong ni Marisa. Binigyan mo sila ng pagkakataong manatili rito sa Davao. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng meron tayo. Marisa, hindi ko kayang makitang namamalimos ang sarili kong ina. Hayaan mo na muna ito, sagot ni Joven nang hindi lumilingon. Lumabas si Marisa ng opisina ng walang imik. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang warehouse, nakita niya si Ella na masayang naglalaro sa malayo. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Ang katahimikang matagal nilang iningatan ay muli nang nabulabog. Sa isang madilim na sulok ng kalsada, malayo sa paningin ni na Joven, si Doña Elvira at Renz ay nakasakay sa tricycle. Ang mga luha sa mukha ng matanda ay tuyo na at ang kanyang mga mata ay nagniningning na naman sa isang madilim na balak. Nakita mo ba ang suot na relo ni Joven, Renz? 1 piraso lang niyon. Katumbas na ng 1 taon nating luho. Bulong ni Elvira. Huwag kang mag-alala. Ang 1 linggong sinasabi niya ay magiging habang buhay. Alam ko kung paano palambutin ang puso ng kuya mo. At si Marisa? Sisiguraduhin kong siya naman ang lalabas sa pintong iyon na walang dala. Anong maitim na plano ang binubuo ni Doña Elvira upang muling agawin ang kayamanang hindi naman siya ang naghirap? At hanggang kailan kakayanin ni Marisa na protektahan ang kanyang pamilya bago siya tuluyang maubos? Ang bawat hakbang mo pabalik sa kanila ay 1 hakbang palayo sa akin, Joven. Hindi mo ba nakikita na habang pinatutuloy mo sila sa ating buhay, unti-unti mong binubuwag ang pader na itinayo natin para sa ating proteksyon? Ang boses ni Marisa ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot.
na namumuo sa kanyang dibdib. Nasa loob sila ng kanilang kwarto, ngunit ang distansya sa pagitan nilang mag-asawa ay tila kasing lawak na ng dagat na naghihiwalay sa Davao at Maynila. Nakaupo si Joven sa gilid ng kama. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni Joven na tila pasan ang buong mundo. Marisa, isang pagkakataon lang. Gusto ko lang makitang maayos ang kalagayan ni Mama. Hindi ko naman sila dadalhin dito sa bahay, di ba? Mahinang sagot ni Joven. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod. Iyan ang sinabi mo nung isang linggo, Joven. Pero tignan mo ngayon. Araw-araw na silang nasa warehouse. Araw-araw na silang kumakain sa kantin ng mga tauhan natin. At araw-araw na silang nagkakalat ng mga kwento tungkol sa kung gaano kakabuting anak at kung gaano ako kasamang manugang. Giit ni Marisa habang naglalakad pabalik-balik sa harap ng asawa. Hindi nakasagot si Joven dahil alam niyang totoo ang sinasabi ni Marisa. Sa loob ng nakaraang mga araw, unti-unting naging pamilyar na mukha sina Doña Elvira at Renz sa J&M Logistics. Si Doña Elvira, kahit mukhang kaawa-awa sa kanyang mga luma, ngunit malinis na damit, ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang dating ugali. Kinakausap niya ang mga driver, nagbibigay ng mga utos na tila siya pa rin ang may-ari ng trucking business at palihim na nagtatanong tungkol sa kinikita ng kumpanya. Kinabukasan, habang wala si Marisa dahil bumisita kay Aling Nena, pumunta si Doña Elvira sa warehouse. Bitbit niya ang isang maliit na lalagyan ng pagkain, sinaing na isda at gulay. Hindi siya dumiretso sa opisina. Sa halip, hinanap niya si Joven sa gitna ng ingay ng mga makinang kinukumpuni at ang amoy ng krudo, ang tunog ng mga bakal na nagtatamaan at ang hiyaw ng mga trabahador ay tila musikang nagpapasigla sa kanyang madilim na balak. Joven, anak, nagluto ako ng paborito mo. Alam kong pagod ka sa pag-aayos ng mga truck na ito. Wika ni Elvira nang may matamis na ngiti habang papalapit sa asawa. Napangiti si Joven. Matagal na panahon na, simula noong huling ipinagluto siya ng kanyang ina. Salamat, Ma. Hindi niyo na po kailangang mag-abala. Ano ka ba? Tungkulin ko ito bilang ina. At saka, gusto ko ring makita ang apo ko. Nasaan si Ella? Tanong ni Elvira. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid. Eksaktong sa sandaling iyon, lumabas si Ella mula sa opisina, karga-karga ng isa sa mga tauhan. Nang makita ng bata ang kanyang lola, nag-alinlangan ito. Naalala pa rin ng musmos na isipan ni Ella ang gabi ng bagyo, ang sigawan at ang takot. Ngunit si Elvira ay mabilis na kumilos. Lumuhod siya sa harap ng bata at naglabas ng isang maliit na manika na gawa sa tela. Ella, apo, ang ganda-ganda mo na. Halika, may regalo si Lola sa'yo. Paglalambing ni Elvira, dahan-dahang lumapit si Ella, naakit sa laruan. Habang kinakalong ni Elvira ang bata, tila isang perpektong larawan sila ng isang masayang pamilya. Iyon ang nadatnan ni Marisa pagbalik niya. Ang kanyang dugo ay tila kumulo nang makita ang babaeng sumira sa kanilang buhay na ngayon ay may hawak sa kanyang anak. Ella, halika rito, sigaw ni Marisa. Ang kanyang boses ay tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng warehouse. Mabilis na tumakbo si Ella patungo sa kanyang ina. Hinarap ni Marisa ang kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong lalapitan ang anak ko. Marisa, huwag kang maging malupit. Lola ako ni Ella. May karapatan akong makita siya. Sagot ni Elvira. Pilit na pinatutunog na siya ang biktima sa harap ng mga tauhan na nagsisimula ng magbulungan. Karapatan? Nawalan ka ng karapatan nung hinayaan mo siyang manginig sa lagnat sa labas ng gate mo. Sigaw ni Marisa. Lumapit si Joven at pumagitna sa dalawang babae. Marisa, tama na. Maraming nakatingin. Ma,
umuwi na muna kayo sa pension house. Renz, ihatid mo na si Mama. Si Renz, na kanina papalihim na nagmamasid sa loob ng opisina ni Joven, ay lumabas ng may kakaibang ngiti. Habang naglalakad sila palayo, mabilis niyang itinago sa kanyang bulsa ang isang maliit na notebook na nakuha niya mula sa ibabaw ng mesa ni Joven, ang listahan ng mga pinakaimportanteng kliyente at ang kanilang mga contact numbers. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Marisa. Ramdam niya na may masamang mangyayari at hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, isang malaking kliyente ang tumawag sa J&M Logistics. Sir Joven, pasensya na, pero kailangan naming kanselahin ang kontrata sa inyo. May ibang kumpanya na nag-alok sa amin ng mas mababang presyo at ang sabi nila, may problema raw ang inyong mga truck sa maintenance. Wika ng nasa kabilang linya, nagulat si Joven. Ang impormasyong yon ay kompidensyal at tanging ang mga taong malapit sa kanya ang nakakaalam. Tumingin siya sa kanyang logbook, ngunit wala na ito sa kanyang mesa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis dahil sa kaba. Joven, ano ang nangyayari? Tanong ni Marisa na kapapasok lang ng opisina. Bago pa makasagot si Joven, pumasok si Renz nang may kasamang dalawang lalaking nakasuot ng maayos na barong. Ang mga lalaking ito ay kilalang mga abogado sa Davao. Kuya, may kailangan tayong pag-usapan. Wika ni Renz, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Si Mama, nagpasya na siyang bawiin ang kanyang parte sa kumpanyang ito. Sinasabi ng mga abogado na dahil ang puhunan mo rito ay nanggaling sa dating trucking business natin sa Maynila, may karapatan ng pamilya Ilustre sa kalahati ng J&M Logistics. Nanigas si Marisa sa kanyang kinatatayuan. Ang bitag na kinatatakutan niya ay tuluyan ng sumara. Ang pagsisisi ni Elvira at ang pagbabago ni Renz ay isa lamang palang mahabang dula upang makuha ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Tumingin si Marisa kay Joven. Naghihintay ng kanyang gagawin. Ngunit si Joven ay nakatayo lamang doon. Tila isang rebultong hindi makapaniwala sa kataksilang muling ginagawa sa kanya ng sarili niyang kapatid at ina. Magagawa ba ni Marisa na iligtas ang kumpanya? O ito na ang simula ng kanilang tuluyang pagbagsak sa kamay ng mga taong itinuring nilang pamilya? Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Marisa. Ang lahat ng nakikita mo sa paligid mo, ang mga truck na yan, ang warehouse na ito, ay itinayo gamit ang dugong galing sa aming pamilya. Hindi nyo ito makakamit kung hindi dahil sa amin. Kaya nararapat lang na ibalik nyo ang para sa amin. Ang boses ni Doña Elvira ay wala na ang panginginig ng isang nagmamakaawang matanda. Nakaupo siya ng tuwid sa sofa sa loob ng opisina. Ang kanyang mga binti ay magkapatong at ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakangilong awtoridad. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatuyo sa natitirang pasensya ni Marisa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay masakit sa tainga. Tila isang taling mahigpit na nakapulupot sa leeg ng bawat isa, unti-unting kumikitil sa kanilang hininga. Nakatayo si Marisa sa tapat ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad. Tiningnan niya ang mga papel na nakalatag sa mesa. Mga dokumentong nagsasabing ang puhunang ginamit ni Joven sa Davao ay itinuturing na marital and family asset mula sa Maynila. Isang malaking kasinungalingan na binuo ng mga taong walang ginawa, kundi sirain sila. Ang kanyang paningin ay nagpabalik-balik kay Joven. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanila. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba na tila pasan ng buong bigat ng langit. Ang katahimikan ni Joven ay mas masakit para kay Marisa kaysa sa anumang sigaw ni Elvira. Ito ang katahimikang nagpapahiwatig ng pagkatalo, ng isang pusong muling nabilanggo, ng maling konsepto, ng utang na loob. Kalahati, Joven. Iyan lang ang hinihingi namin, wika ni Renz,
habang dahan-dahang kinakalikot ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Kung hindi kayo papayag, mapipilitan kaming dalhin ito sa korte. At alam nyo naman, sa laki ng utang ko sa Maynila, mabilis nakakalat ang balita na ang J&M Logistics ay itinatayo sa pera ng mga taong niloko ko. Sisirain ko ang reputasyon nyo bago nyo pa kami mapalayas. Wala kayong kahihiyan, bulong ni Marisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Pagkatapos naming magpakasakit, pagkatapos naming matulog sa putikan at magtrabaho hanggang sa magdugo ang aming mga balikat, lilitaw kayo para hingin ng kalahati? Nasaan kayo noong wala kaming pambili ng gatas ni Ella? Tumayo si Doña Elvira at lumapit kay Marisa. Ang amoy ng mamahaling pabango na kinuha siguro nito mula sa perang ibinigay ni Joven ay humahalimuyak ng nakakasulasok. Ang hirap ay bahagi ng buhay, Marisa. Pero ang ari-arian ay tungkol sa batas at sa dugo. Anak ko si Joven. Sa akin siya galing. Lahat ng sa kanya ay sa akin din. Tumingin si Marisa kay Joven. Naghihintay na magsalita ito. Naghihintay na ipagtanggol niya ang kanilang pinaghirapan. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang asawa. Ang bawat segundong lumilipas na walang imik si Joven ay parang isang piraso ng pader ng kanilang pagsasama na gumuho. Joven, magsalita ka naman. Pagmamakaawa ni Marisa, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha ng pagkadismaya. Dahan-dahang humarap si Joven. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng matinding pagod. Marisa, baka pwedeng pag-usapan natin ito ng maayos. Baka pwedeng bigyan na lang natin sila ng parte para matapos na ito. Ayokong magkagulo pa tayo. Pamilya ko pa rin sila. Parang gumuho ang mundo ni Marisa sa narinig. Ang bawat sakripisyo niya sa Davao, ang bawat araw na tiniis niya ang gutom, ay tila binaliwala ng asawang pilit niyang iniahon mula sa hukay. Ang hapdi ng katotohanan ay mas matindi pa sa sampal na tinanggap niya noon. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na may mga peklat mula sa pagkayod ng niyog at pagbabalot ng kakanin. Ang mga kamay na ito ang bumuo sa J&M Logistics, hindi ang dugo ng mga ilustre. Pamilya. Ulit ni Marisa nang may mapait na ngiti. Joven, ang pamilya ay hindi nananakawan ng sariling anak. Ang pamilya ay hindi ginagawang panakot ang batas para makuha ang pinaghirapan ng iba. Kung ibibigay mo sa kanila ang kalahati ng kumpanyang ito, ibinibigay mo rin sa kanila ang kaluluwa na natin. Hindi nakasagot si Joven. Nanatili siyang nakayuko habang si Doña Elvira at Renz ay nagpapalitan ng mapagtagumpay na tingin. Alam ng mga ito na nakuha na nila ang loob ng kanilang biktima. Bigyan niyo kami ng 3 araw, wika ni Joven nang hindi tumitingin kay Marisa. Magpapasya kami. Good choice, kuya, pang-uyam ni Renz. Bago sila dahan-dahang lumabas ng opisina, kasama ang kanilang mga abogado. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol na nag-iwan sa mag-asawa sa gitna ng isang gumuguhong tahanan. Naiwan ang katahimikan na punong-puno ng tensyon. Hindi lumapit si Marisa kay Joven. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang mesa at nagsimulang iligpit ang kanyang mga gamit. Ang bawat paggalaw niya ay mabigat. Tila bawat gamit na hinahawakan niya ay may dalang alaala ng kanilang paghihirap. Marisa, saan ka pupunta? Tanong ni Joven. Ang boses ay puno ng kaba. Lalayo muna ako, Joven. Tugon ni Marisa nang hindi tumitingin sa kanya. Dahil sa sandaling ito, hindi ko nakilala ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking kilala ko ay lalaban para sa amin. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang anino na lang na takot sa sarili niyang ina. Gusto ko lang ng kapayapaan, Marisa, sigaw ni Joven. Walang kapayapaan sa piling ng mga magnanakaw, Joven. Malamig na sagot ni Marisa bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Habang naglalakad si Marisa sa gitna ng warehouse, sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang tunog ng bawat patak sa bubong na yero
ay nagpapaalala sa kanya ng gabi sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan, hawak ang isang payong. Ito si Don Vicente. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang mas mabigat na balita. "Marisa, kailangan nating mag-usap," wika ng matanda. "May nalaman ako tungkol kay Renz at sa mga dokumentong hawak nila. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya nyo. May mas malalim na plano ang iyong biyenan na sisira sa inyong lahat." Anong lihim ang dala ni Don Vicente? At may pag-asa pa bang magising si Joven mula sa pagkabulag niya sa maling konsepto ng pamilya bago mawala ang lahat sa kanila? Huwag mong hayaang lamunin ng awa ang iyong luhika, Marisa. Ang taong nalulunod ay hihilahin ka pababa para lamang siya ay makahinga, at iyan ang ginagawa ni Renz sa iyong asawa. Ang boses ni Don Vicente ay mababa at puno ng babala, habang ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng kanyang sasakyan ay tila libo-libong maliliit na daliring pilit na kumakatok sa bintana. Nakaupo si Marisa sa loob ng marangyang sasakyan ng matanda, ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay hindi galing sa aircon, kundi mula sa katotohanang inilalatag sa kanyang harapan. Ang bawat salita ni Don Vicente ay parang isang kidlat na nagbibigay liwanag sa isang madilim at madayang plano. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Don Vicente?" tanong ni Marisa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa warehouse kung nasaan ang kanyang asawa at ang kanyang mga kaaway. "Ang aking mga tauhan sa Maynila ay may natuklasan," patuloy ng matanda. "Si Renz ay hindi lamang naghahabol sa kalahati ng inyong kumpanya dahil sa inggit. May malaki siyang pagkakautang sa isang sindikato ng sugal. Ipinangako na niya ang inyong mga truck at ang lupang ito bilang kolateral sa mga taong yon bago pa man siya tumapak dito sa Davao. Kung pipirma si Joven sa mga papel na yon, hindi si Renz ang magiging partner niyo, kundi ang mga kriminal na kumuha ng lahat sa kanya." Nanigas ang buong pagkatao ni Marisa. Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila naging yelo. Ang lahat ng drama ni Doña Elvira, ang bawat luhang ibinuhos nito sa harap ni Joven, ay isa lamang palang pambura sa isang mas malaking krimen. Ang kumpanyang binuo nila sa gitna ng gutom at hirap ay gagamitin lamang ni Renz para iligtas ang sarili niyang leeg. Kailangang malaman ito ni Joven, wika ni Marisa, habang pilit niyang binubuksan ang pinto ng sasakyan. "Mag-ingat ka, Marisa. Ang taong desperado ay walang kinikilalang dugo. At ang iyong asawa, ang kanyang puso ang kanyang pinakamalaking kahinaan," paalala ni Don Vicente. Mabilis na tinakbo ni Marisa ang distansya patungo sa opisina, hindi alintana ang ulan na dahan-dahang nagpapabigat sa kanyang suot. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang pagtakbo palayo sa kapahamakan. Pagdating niya sa tapat ng opisina, narinig niya ang boses ni Doña Elvira mula sa loob. Ang boses na yon ay puno ng pekeng pagsusumamo. Ang boses na tila isang sirenang dahan-dahang humihila kay Joven sa ilalim ng dagat. "Joven, anak, tignan mo ako. Hindi na ako bumabata. Gusto ko lang namang bago ako pumanaw ay makita kong maayos ang kapatid mo. Isang pirma mo lang at magkakaroon na tayo ng bagong simula. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa lahat ng paghihirap na ibinigay ko sa iyo." Hikbi ni Elvira. Sumilip si Marisa sa siwang ng pinto. Nakita niya si Joven na hawak ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa ibabaw ng dokumento. Sa tabi niya, si Renz ay nakatayo nang may hindi mapigilang kislap ng tagumpay sa mga mata. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang talim na unti-unting pumuputol sa kanilang kinabukasan. "Joven, huwag!" sigaw ni Marisa habang marahas na binubuksan ang pinto. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang pumasok na hangin at ulan ay tila nagdala ng isang malamig na katotohanan sa loob ng mainit na silid.
Ang bawat patak ng tubig mula sa buhok ni Marisa ay tumatama sa sahig. Lumilikha ng isang maliit na lawa sa gitna ng tensyon. Marisa, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, pag-uusapan natin ito ng maayos. Wika ni Joven, ang kanyang boses ay puno ng pagtatanggol sa sarili. Hindi ito tungkol sa pamilya, Joven. Ito ay tungkol sa panloloko. Sigaw ni Marisa habang lumalapit sa mesa. Ang kapatid mo, ang paborito mong si Renz, ay ipinagbenta na ang kumpanyang ito sa mga kalaro niya sa sugal sa Maynila. Ang pirma na hinihingi nila sa'yo ay hindi para sa bagong simula, kundi para sa ating tuluyang paglubog. Nawalan ng kulay ang mukha ni Renz. Anong pinagsasabi mo? Ginigiba mo na naman ako kay kuya. Huwag kang maniwala sa kanya, Kuya Joven. Inggit lang siya dahil ayaw niyang makihati ang pamilya natin sa yaman mo. Totoo ba, Renz? Tanong ni Joven. Dahan-dahang ibinababa ang ballpen. Tumingin siya sa kanyang kapatid, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng katotohanan. Joven, anak, huwag kang makinig sa babaeng yan. Gusto lang niyang sirain ang relasyon nating mag-ina. Sigaw ni Doña Elvira, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong kaba na hindi niya maitago. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina. Isang tawag mula sa security gate. Ang boses ng guard ay puno ng takot. Sir Joven, may mga lalaking nakasuot ng itim sa labas. Pilit nilang binubuksan ang gate. Sinasabi nila na kukunin na nila ang mga truck dahil pirisado na raw ang kasunduan kay Sir Renz. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat hinga ni Joven ay tila isang pagkilala sa katotohanang pilit niyang itinago sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Renz na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa bintana. Renz, ano ang ginawa mo? Bulong ni Joven. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait at matinding sakit. Bago pa makasagot si Renz, isang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ang narinig mula sa labas. Ang gate ng warehouse ay tuluyan ng nabuksan. Ang liwanag mula sa mga headlight ng mga sasakyang pumasok ay tumama sa loob ng opisina. Tila mga matang nanghuhusga sa gitna ng kadiliman. Nandyan na sila! Bulong ni Renz. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tunay na takot. Kuya, kailangan mong pumirma. Kung hindi, papatayin nila ako. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang hindi napansin ng lahat. Si Doña Elvira, sa gitna ng kanyang pagkataranta, ay dahan-dahang kinuha ang ballpen mula sa sahig at pilit na inabot ang kamay ni Joven. Pumirma ka na, Joven. Iligtas mo ang kapatid mo. Iyan lang ang silbi mo bilang panganay. Ang bawat salita ni Elvira ay tila huling pako sa puso ni Joven. Sa gitna ng panganib na nasa labas, ang pinakamatinding panganib ay ang babaeng nasa harap niya na handang isakripisyo ang kanyang dangal para sa anak na muling nagtaksil sa kanila. Magagawa ba ni Joven na protektahan ang kumpanya laban sa mga kriminal na nasa labas? O tuluyan ba siyang magiging biktima ng maling pagmamahal ng kanyang ina? Pirmahan mo na, Joven. Huwag mong hayaang saktan nila ang kapatid mo. Ano ba ang halaga ng kumpanyang ito kumpara sa buhay ng iyong sariling dugo? Ang boses ni Doña Elvira ay tumitili na sa desperasyon. Ang bawat salita niya ay tila mga kuko na kumakalmot sa natitirang pasensya ni Joven. Sa labas ng opisina, ang tunog ng mabibigat na sapatos na tumatama sa semento at ang marahas na pagkalog ng pintong bakal ay tila mga tambol ng kamatayan. Ang bawat kalansing ng kadena sa labas ay nagpapahiwatig na ang mga taong pinagkakautangan ni Renz ay wala nang balak maghintay pa. Nakatayo si Joven sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit habang ang ballpen ay nananatiling nakalapag sa ibabaw ng mesa. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit ngayon ay siya ring humihiling na ibigay niya ang kanyang kaluluwa para sa isang kapatid na walang ginawa kundi sirain siya.
Ang panginginig ng mga balikat ni Joven ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagguho ng lahat ng paniniwalang itinanim sa kanya mula pagkabata. Ma, nakikinig ba kayo sa sinasabi niyo? Bulong ni Joven. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas dahil sa pait. Ang kumpanyang ito ay hindi lang pera. Ito ay ang pawis ni Marisa. Ito ay ang gatas na hindi na inom ni Ella noong sanggol pa siya dahil wala tayong pambili. Ngayon, gusto niyo itong ipamigay sa mga kriminal para lang iligtas si Renz? Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong ito. Sigaw ni Elvira habang pilit niyang isinusubsob ang mukha ni Joven sa dokumento. Biglang bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. Ang tunog ng pagkawasak ng lock ay tila isang hudyat ng katapusan. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga mukha ay tila mga batong walang emosyon. Ang pinuno nila, isang lalaking may malalim na peklat sa pisngi, ay dahan-dahang lumapit sa mesa. Ang amoy ng usok ng sigarilyo at basang leather ay agad na bumalot sa malamig na hangin ng silid. Tapos na ang oras ng drama. Wika ng lalaki. Ang boses ay malamig at puno ng panganib. Nasaan ang pirmadong dokumento? O gusto niyo bang isama na lang namin ang kapatid niyo sa Maynila? Sa loob ng isang kahoy na kahon. Napahagulgol si Ren sa isang sulok, nakaluhod at tila isang basang sisiw na nanginginig. Kuya, parang awa mo na. Papatayin nila ako. Huwag mong hayaang mamatay ako. Tumingin si Marisa kay Joven. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa. Lumapit si Marisa at humarang sa pagitan ni Joven at ng mga lalaki. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan na binuo ng 3 taon ng paghihirap sa Davao. Wala kayong makukuha rito. Malamig na wika ni Marisa. Ang kumpanyang ito ay hindi pag-aari ni Renz Ilustre. Ang anumang kasunduang ginawa niya sa inyo ay walang bisa dahil wala siyang karapatan sa lupang ito o sa mga truck na ito. Matapang ang asawa mo, Joven, pang-uuyam ng lalaking may peklat habang dahan-dahang kinakalikot ang isang maliit na patalim sa kanyang mga kamay. Pero ang tapang ay hindi nakakapagbayad ng utang. Kung ayaw niyo ng maayos na usapan, dadaanin natin sa paraang alam namin. Dahan-dahang inabot ni Joven ang dokumento. Ang katahimikan sa silid ay kasing lawak ng isang libingan. Nakita ni Marisa ang bawat paggalaw ng kamay ni Joven. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na sakripisyo. Ngunit bago pa man dumapo ang ballpen sa papel, tinitigan ni Joven ang kanyang ina. Ma, kapag pinirmahan ko ito, mawawala ang lahat sa amin. Magiging pulubi na naman kami ni Marisa. At si Ella, wala na siyang kinabukasan. Okay lang ba yun sa inyo? Okay lang ba na kaming 3 ang magdusa? Basta mailigtas lang ang paborito nyo? Tanong ni Joven. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-asa na sana, kahit sa huling sandali, ay piliin siya ng kanyang ina. Tumingin si Doña Elvira kay Joven. Pagkatapos ay kay Renz na nanginginig sa takot. Isang matagal na katahimikan ang namayani, ngunit nang muling bumuka ang bibig ni Elvira, ang bawat salita niya ay tila isang lason na tuluyang pumatay sa puso ni Joven. Malakas ka naman, Joven. Kaya niyo namang magsimulang muli ni Marisa, di ba? Sanay na kayo sa hirap. Pero si Renz, hindi niya kaya. Iligtas mo na ang kapatid mo, Joven. Iyan ang tanging hiling ko. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Joven. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen ngunit hindi para pumirma. Sa harap ng kanyang ina, ni Renz at ng mga lalaking nakaitim, kinuha ni Joven ang dokumento at dahan-dahan itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa pandinig ni Marisa. Ngunit ito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Renz at Elvira. Hindi ko ibibigay ang buhay ko para sa isang taong hindi man lang ako itinuring na anak. Wika ni Joven. Ang boses niya ngayon ay kasing tigas na ng bakal. Anong ginawa mo? Sigaw ni Elvira.
habang sinusubukang pulutin ang mga piraso ng papel sa sahig. Nagdilim ang mukha ng lalaking may peklat. Maling desisyon, Joven. Biglang sumabog ang kaguluhan sa loob ng maliit na opisina. Ang pagtaas ng kamay ng lalaki ay hudyat ng isang marahas na komprontasyon. Ngunit bago pa man sila makalapit kay Joven, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis. Ang dahan-dahang umalingaw-ngaw mula sa labas ng warehouse, humahalo sa dagundong ng kulog at hagupit ng ulan. Napatigil ang lahat. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay tumama sa mga bintana ng opisina. Napatingin si Marisa sa labas. Nakita niya ang sasakyan ni Don Vicente na may kasamang 2 patrol car. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong sirain ang J&M Logistics? Bulong ni Marisa habang nakatitig sa mga lalaking nakaitim. Sa gitna ng matinding tensyon, biglang nagbago ang ihip ng sitwasyon. Si Renz, sa sukdulang desperasyon ay umatras habang nanginginig ang buong katawan. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya, nanginginig ang tinig. "Kuya!" Hindi ko na kaya." Napatigil ang lahat. Ang paligid ay napuno ng kaba at pagkalito. Habang unti-unting lumalayo si Renz, halatang wala na sa maayos na pag-iisip. "Tulungan ninyo ako!" Sigaw niya muli. Basag ang boses. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." Sa sandaling iyon, ang mga nakapaligid ay natigil sa pagitan ng pag-aalala at pag-iingat. Sinusubukang hanapan ng paraan upang mapakalma ang sitwasyon bago pa ito tuluyang lumala. Napahiyaw si Doña Elvira at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang bunso. Sa gitna ng kaguluhan, ang pag-iyak ng ulan sa labas ay tila isang panalangin para sa isang pamilyang tuluyan ng nagkawatak-watak. Magagawa ba ni Joven na iligtas ang kapatid na pilit siyang sinisira? O hahayaan na lang niya ang tadhana na gumawa ng paraan upang tapusin ang lahat ng sakit na ito? "Huwag mong ituloy iyan, Renz. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo, anak. Parang awa mo na." Ang boses ni Doña Elvira ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Humahalo sa bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad, nanginginig, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa talim na nakadikit sa leeg ng kanyang bunsong anak. Sa isang sulok ng opisina, si Renz ay tila isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot at kabaliwan, habang ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng bahagyang pagkiskis ng bakal sa kanyang balat. Nakatayo si Joven ilang hakbang ang layo. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng bato. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit na idinulot ng pamilyang ito. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Ang lalaking dati ay kinaiinggitan niya dahil sa atensyon ng kanilang ina. Ngayon ay isa na lamang kaawa-awang anino na handang kitilin ang sariling buhay para lamang tumakas sa kanyang mga kasalanan. "Bitawan mo yan, Renz." Malamig na sabi ni Joven. "Hindi solusyon ang pag-iwas sa pananagutan. Kailangan mong harapin ang mga ginawa mo at ang mga taong naaapektuhan nito." Humigpit ang tensyon sa paligid habang nakatingin ang lahat kay Renz na halatang nanginginig at labis ang pagkabalisa. "Kuya, hindi mo naiintindihan." Sigaw ni Renz, basag ang tinig. "May mga taong humahabol sa akin. Natatakot ako." "Hindi mo kailangang gawin ito," dagdag ni Joven. Mas mahinahon ngunit matatag ang boses. "May paraan pa. May mga taong pwedeng tumulong sa'yo kung hahayaan mong huminahon ang sitwasyon." Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting sinusubukan ng mga nasa paligid na pakalmahin siya at pigilan ang paglala ng sitwasyon, habang ang bawat segundo ay tila mabigat at mahalaga. Sa labas, ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa basang semento ay papalapit na. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagpapaikot-ikot sa loob ng silid, nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa bawat mukha na nandoon. Ang lalaking may peklat at ang kanyang mga kasama
ay dahan-dahang umatras. Ang kanilang mga kamay ay itinaas, habang ang pintuan ay tuluyang bumukas ng marahas. Pumasok ang mga otoridad, kasunod si Don Vicente na may hawak na payong. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at lungkot. Sa isang iglap, ang mga lalaking nakaitim ay mabilis na napusasan. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng gulo. Ngunit para sa pamilya Ilustre, ang tunay na gulo ay nagsisimula pa lamang. Ibigay mo na ang kutsilyo, Renz. Wika ng isang pulis habang dahan-dahang lumalapit. Sa tindi ng kaba, tila nawalan ng kontrol si Renz. Ngunit bago pa man niya maidiriin ang talim, mabilis na kumilos si Joven. Hindi para saktan ng kapatid, kundi para hawakan ang kamay nito ng mahigpit. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig ay tila isang mabigat na hininga na pinakawalan ng lahat sa loob ng silid. Agad na dinaluhong ni Doña Elvira si Renz, niyakap ito ng mahigpit habang humahagulgol. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Buhay ka! Ngunit ang kaligayahan ng matanda ay panandalian lamang. Lumapit ang mga pulis at dahan-dahang inilayo si Renz mula sa kanyang ina. Ang bawat pag-atungal ni Elvira ay tila isang sugat na bumubukas sa katahimikan ng gabi. Renz Ilustre, meron kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong estafa at large-scale fraud mula sa Manila. Kasama na rin ang mga bagong reklamo rito sa Davao. Wika ng pulis habang inilalagay ang posas sa mga kamay ni Renz. Joven, anak, huwag mong hayaang dalhin nila ang kapatid mo. Sigaw ni Elvira habang pilit niyang hinahablot ang t-shirt ni Joven. Gamitin mo ang pera mo. Bayaran mo sila. Don Vicente, sabihan niyo ang mga pulis, pamilya tayo. Tumingin si Joven sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Elvira mula sa kanyang damit. Ang bawat daliri ng matanda na pilit kumakapit ay tila mga anino ng nakaraang pilit na sumasakal kay Joven. Ngunit ngayon, malaya na siya. Ma, sapat na ang perang ibinigay ko para sa pagkain at matutuluyan niyo. Wika ni Joven, ang boses niya ay kasing lamig ng ulan sa labas. Pero hindi ko babayaran ang mga kasalanan ni Renz. Ang batas na ang bahala sa kanya. At tungkol sa inyo, tapos na ang tungkulin ko bilang anak na laging isinasantabi. Walang hiya ka. Masahol ka pa sa hayop. Pinapanood mong mabulok ang kapatid mo sa kulungan. Sigaw ni Elvira, ang kanyang muka ay namula sa galit habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok ng warehouse. Lumapit si Marisa kay Joven at dahan-dahang hinawakan ang kanyang braso. Naramdaman ni Joven ang init ng palad ng kanyang asawa, ang tanging init na nagligtas sa kanya sa gitna ng ginaw ng Davao. Tumingin si Marisa kay Doña Elvira, walang galit, kundi isang malalim na awa para sa isang matandang babaeng hindi natutong magmahal ng tama. Ihatid niyo na po sila, wika ni Marisa sa mga pulis. Habang hinihila si Renz palabas, ang tunog ng kanyang mga pagsusumamo ay unti-unting humihina, nalulunod sa dagundong ng kulog. Sumunod si Doña Elvira, pasuray-suray na naglalakad sa gitna ng ulan, tila isang aninong nawalan ng direksyon. Ang gate ng warehouse ay dahan-dahang isinara ng mga tauhan ni Don Vicente. Ang tunog ng pagbagsak ng malaking bakal na pinto ay tila huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanilang buhay. Naiwan ang mag-asawa sa gitna ng tahimik na opisina. Ang amoy ng basang lupa at krudo ay nananatili, ngunit ang bigat sa kanilang dibdib ay tila dahan-dahang naglalaho. Lumapit si Joven kay Marisa at isinandal ang kanyang noo sa balikat nito. Ang bawat paghinga niya ay puno ng pasasalamat. Tapos na, Marisa, bulong ni Joven. Tapos na ang takot, Joven. Ngunit ang paghilom ay magsisimula pa lamang. Tugon ni Marisa habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang naririnig nila mula sa kabilang pinto. Si Ella, na kanina pa nakatago
sa ilalim ng pangangalaga ni Aling Nena, ay dahan-dahang sumilip. Ang kanyang maliliit na yapak sa sahig ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang mga magulang. Binuhat ni Joven si Ella at niyakap ng mahigpit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Joven na ang tunay na pamilya ay hindi na susukat sa dugo, kundi sa mga taong handang manatili sa tabi mo kapag ang lahat ay tinalikuran ka na. Ngunit habang tinitignan ni Marisa ang papalayong mga ilaw ng sasakyan ng pulis sa malayo, isang huling gunita ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Doña Elvira noong huling sandali. Ang matalim at mapait na tingin nito bago isara ang pinto ng patrol car. Alam ni Marisa na ang sugat ng kahapon ay maaaring mag-iwan ng peklat at ang katarungan ay may kasama laging pait. Ano ang mangyayari sa mga susunod na araw? Magagawa ba nilang tuluyang makalimot? O ang anino ng pamilya Ilustre ay mananatiling nakabuntot sa kanilang bawat hakbang patungo sa bukas? Sumisikat na ang araw sa likod ng mga bundok ng Davao. Nagbibigay ng gintong liwanag sa mahabang linya ng mga truck na maayos na nakaparada sa loob ng J&M Logistics. Ang tunog ng mga ibon at ang malayo na hampas ng alon ay tila isang banayad na kumpas ng kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa buong warehouse. Wala na ang ingay ng ulan, wala na ang dagundong ng kulog, at wala na ang takot na dating gumagapi sa bawat paghinga ni Marisa. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa opisina. 1 taon na puno ng katahimikan at dahan-dahang paghilom. Nakatayo si Marisa sa harap ng kanilang gate. Pinapanood ang pag-alis ng school bus ni Ella. Ang bata ay masayang kumakaway mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa para sa isang bagong araw. Nang mawala na sa paningin ng bus, naramdaman ni Marisa ang isang pamilyar na init sa kanyang balikat. Si Joven, hawak ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng barako ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Kailangan nating pumunta sa palengke mamaya, Marisa. Gusto raw ni Aling Nena na magpadala ng kakanin para sa anibersaryo ng kumpanya, wika ni Joven nang may banayad ng ngiti. Sige, Joven, at saka dadaan na rin ako sa munisipyo para sa mga bagong permit, tugon ni Marisa. Habang naglalakad sila sa loob ng palengke ng Agdao hapon yon, sinalubong sila ng karaniwang ingay ng mga tao at kalansing ng mga barya. Ngunit sa isang madilim na sulok, malapit sa tambakan ng mga basyong kahon, napansin ni Marisa ang isang pamilyar na anyo. Isang matandang babae na nakaupo sa sahig, nakasuot ng punit-punit na duster at may hawak na maliit na lata para sa limos. Ang buhok nito ay puting-puti na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pilit na inaayos ang kanyang tsinelas na gawa sa lumang gulong, si Doña Elvira, napatigil si Joven. Nakita ni Marisa ang dahan-dahang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa mula sa pagkagulat patungo sa isang malalim at tahimik na lungkot. Hindi na sila nilapitan ni Elvira, marahil ay dahil sa tindi ng hiya o dahil hindi na siya nakikilala ng kanyang sariling isipan na nilamon na ng pait at pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Marisa. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, kumuha siya ng isang supot ng mainit na pagkain mula sa kanilang binili at isang sapat na halaga ng pera. Inilagay niya ito sa tabi ng matanda nang hindi nagsasalita. Nang maramdaman ni Elvira ang presensya ng isang tao, tumingala siya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga matang yon, nakita ni Marisa ang lahat ng pangarap na nauwi sa abo, ang kayabangang pinalitan ng gutom, at ang katotohanang ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na karma. Akmang hahawakan ni Elvira ang kamay ni Marisa upang magmakaawa. Ngunit dahan-dahan at mahinahong, iniwas ni Marisa ang kanyang kamay. Kain po kayo. Tanging wika ni Marisa bago siya tumalikod at bumalik sa tabi ni Joven. Naglakad sila palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang paglaya mula sa nakaraan. Alam ni Marisa na ang pagpapatawad
ay hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa iyong puso habang pinapanatili ang pader na poprotekta sa iyong pamilya. Okay ka lang ba? Tanong ni Joven habang sumasakay sila sa kanilang sasakyan. Oh, Joven, masaya ako na nakita ko siya dahil doon ko napatunayan na wala na ang sakit. May awa na lang pero wala na ang kontrol niya sa atin. Sagot ni Marisa habang nakatingin sa malayo. Balita nila ay nasa loob pa rin ng kulungan si Renz, nagbabayad sa bawat taong niloko niya. Si Doña Elvira naman ay patuloy na nabubuhay sa anino ng kanyang sariling mga maling desisyon. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Kung minsan, ito ay dumarating sa paraan ng isang malalim na pagsisisi na wala ng pagkakataong itama. Sa kanilang pag-uwi, nadatnan nila si Ella na nag-aaral sa sala. Ang bahay nila ay puno ng halimuyak ng nilulutong hapunan at ang tunog ng tawanan. Napagtanto ni Joven at Marisa na ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng kanilang mga truck o ang laki ng kanilang warehouse. Ang tunay na yaman ay ang pagkakataong makatulog sa gabi ng may malinis na konsensya, kasama ang mga taong handang magsakripisyo para sa iyo ng walang hinihintay na kapalit. Ang bawat pirapiritong tiwala na nawasak noon ay hindi na kailanman mabubuo bilang isang buo. Ngunit ang mga bagong piraso na kanilang binuo sa Davao ay mas matibay, mas totoo, at mas nagniningning sa gitna ng pagsubok. Sa mundong ito, ang dugo ay maaaring magbigay ng buhay, ngunit ang pag-ibig at katapatan lamang ang tunay na bumubuo sa isang pamilya. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng dagat, ang bawat bituin na lumalabas ay tila isang paalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, lagi at laging may darating na umaga. Ang J&M Logistics ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay isang monumento ng kanilang muling pagbangon. Isang kwento ng pag-ibig na hindi kailanman sumuko sa gitna ng unos.